Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikolong baitang. Dahil sa ESP, kayo'y tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang pamumuhay ng payak bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, kapayakan, simplicity. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto para sa Week 6. Nakapagsasanay ng kapayakan sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa mga pangangailangan kaysa sa kagustuhan. Nakapagpapahayag ng mga paraan ng payak na pamumuhay bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. Nahihinuha na ang payak na pamumuhay at wastong pagkonsumo ay kailangan bilang pakikiisa ng tao sa pag-iingat sa kalikasan. Naisasakilos ang mga paraan ng payak na pamumuhay bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. Ang payak na pamumuhay at wastong pagkonsumo bilang pakikiisa ng tao sa pag-iingat sa kalikasan. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na upang ang tao ay mabuhay, kinakailangan niyang gumamit ng ilang likas na yaman. Ngunit, kaakibat nito ang pag-unawa na may limitasyon at hangganan ang mga yaman ng mundo. At dapat nating iwasan ang labis na pagkuha o gumawa ng mga gawaing nagdudulot ng pinsala rito. Ito ang ideya ng virtud ng kapayakan o simplicity, na ang ibig sabihin ay ang pagnanais na hindi kumuha ng labis o kulang mula sa likas na yaman na nagpapakita ng wastong pagkonsumo. Tandaan natin, ang pagkuha ng higit sa kung anum lamang ang kinakailangan ng tao ay lumalabag sa mga limitasyon, hangganan at integridad ng ating kalikasan. Nagreresulta rin ito sa higit pang pangangailangan sa mga likas na yaman na humahadlang sa patas na distribusyon nito. Ang virtue ng simple o payak na pamumuhay ang magbabalanse sa walang hanggang paghahangad at pagnanais ng tao, contentment. Ang pagtanggap sa kalagayan ng isang tao ay isang mahalagang aspeto ng kapayakan o simplicity. Ang isang individual na may ganitong kakayahan ay hindi magiging biktima ng mapanlinlang na kaisipan o mentalidad na mas marami, mas maganda, na malawakang umiiral sa kasalukuyang mundong ito. Maiiwasan rin ang patuloy na paghahangad ng tao sa mga material na bagay na para lamang sa luho at walang hanggang paggasta. Madalas din nating paniwalaan ng katagang kailangan kong makuha o mabili ito, nang hindi iniisip kung ito ba ay iyong pangangailangan o kagustuhan lamang. Kung ating bibigyang kahulugan, ang pangangailangan ay tumutukoy sa mga bagay na mahalaga na sa kaibubuhay ng tao, tulad ng pagkain, damit at tirahan. Samantalang, ang kagustuhan naman ay tumutukoy sa mga bagay na nais makamit upang mabigyan ng kasiyahan o satisfaksyon ng sarili tulad ng laruan, nauusong gamit, at iba pang bagay na hindi naman kinakailangan. Sa pamamagitan ng pag-alam sa iyong pangangailangan at kagustuhan, ay maipapakita mo ang wastong pagkonsumo sa mga produkto
na gawa sa ating likas na yaman. Ang wastong pagkonsumo o responsableng pagkonsumo ay ang paggamit ng mga likas na yaman at produkto sa isang paraan na nagbibigay diin sa pagiging responsable at epektibo sa paggamit ng mga ito. Narito ang ilang paraan upang maging simple ang iyong pamumuhay. Una, bilhin lamang ang mga bagay na kailangan mo. Mag-budget ng maingat at gamitin ang pera ng may kabutihan. Ikalawa, iwasang manghiram ng pera o gamit. Iwasan ang pag-utang na hindi mo kayang bayaran. Kung mapagtitiisan ng gamit na nasa iyo, gawin mo. Maliban na lamang kung ito ay talagang pangangailangan. Ikatlo, iwasang bumili ng gamit na madaling masira o mawala sa uso. Bumili ng gamit na matibay at hindi agad mawawala sa uso para mas matagal na gamit. Ikaapat, kung maaaring lakarin ang pagpasok sa paaralan at hindi makasisira sa iyong kalusugan, gawin ito. Ang paglalakad ay makapagpapalakas pa ng iyong katawan. Ikalima, simpleng pagdiriwang sa bahay. Ang sobrang garbong paghahanda ay hindi na praktikal ngayong panahong ito. Iwasan ang labis na paghahanda sa mga okasyon sa bahay. Maghanda ng sapat lamang para sa iyong pamilya at mga bisita. Kaanim, maging simple sa pamumuhay. Ang simpleng pamumuhay ay nagbibigay ng katahimikan at kaligayahan. Iwasan ang komplikasyon sa buhay. Narito naman ang pagsasakilos ng mga paraan ng payak na pamumuhay bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. Nakasalalay sa bawat individual ang pagkakaroon ng likas, kanyang pag-unlad at pagbabago ng ating kalikasan. Nagsisimula sa ating personal na pagtatalaga ng sariling kagustuhang baguhin ang uri ng ating pamumuhay. Nangangahulugan din ito ng isang kritikal na proseso ng pagsusuri ng ating mga gawain at pagpili at pagsasaalang-alang ng mga epekto nito sa sarili, sa kapwa, at sa kabuuang kalagayan ng kapaligiran. Tandaan natin, tayo ang nagsisilbing steward o katiwala ng Panginoon sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ayon nga sa Biblia, sa Panginoon ang buong sannilikha, pati tayo at sa ating ipinagkatiwala ng Diyos ang pamamahala at pangangalaga sa sangnilikha nito. Tayo rin ang responsable sa kung paano natin ginagamit at inaabuso ito. Ang pamumuhay ng simple ang pinakamabisa at responsableng pamamaraan upang mapamahalaan at mapigilan ang patuloy na pagkasira ng kalikasan. Kung ang bawat tao ay magsisikap at voluntaryong itatalaga ang kanilang mga sarili, mas higit na mapabibilis ang pagsagip natin sa ating inang kalikasan. Narito naman ang ilang paraan ng payak na pamumuhay na nag-iingat sa kalikasan. Una, magkaroon ng kakayahang magmuni-muni ng iyong mga pagpili at pagkilos at kaugnay nito sa kapaligiran. Maging mapanuri sa mga bagay na ating binibili at ginagamit. Gumamit ng mga produktong hindi nakasasama sa kalusugan at kalikasan. Ikalawa, maging kritikal at responsable sa paggamit ng likas na yaman. Maging matipid sa paggamit at iwasan ang pag-aaksaya sa paggamit ng tubig at elektrisidad. Ikatlo,
Suportahan ang environmental friendly na mga libangan. Igalang ang kalikasan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga libangan na makatutulong sa kapaligiran tulad ng pagtatanim ng halaman. Kaapat, maging aktibo sa mga programa para sa kalikasan. Sumali sa mga organisasyon tulad ng Green Forum o Save the Planet na nagtataguyod ng environmental awareness. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!